unbox natin tong gawa ko dati nung time na nag-uumpisa pa ako. At matagal na daw to, sabi sa akin ay 4 years na itong erga na to. Kaya tingnan natin. At naalala ko lang yung pangalan niya, pero yung erga nakalimutan ko na. So ito, binuksan ko na yung dulo para mabilis lang. So ito yung airgun niya. Ito yung bat. Ayan, yung bat muna yung bunutin natin. Binuksan ko na yung dulo kasi basa na naman, madali na buksan. So ito ay tingnan natin kung ilang kak ito. Kasi ito mga ganito, akala mo bullpup yung at saka grabing kahoy niya. Grabe yung tibay. Ito matigas na kahoy ito eh. So ito ilang kak ba siya? 1, 2, 3. 3 kak lang. 3 kaks. So 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3 lang talaga. Ayan, nakalapat na. Ang ganda nung kanyang ang ganda nung kanyang kaya lang built-in kasi sa bat. Kaya hindi mo malilipat. Pwede to doon sa katulad doon sa aking isa, pero babaguhin pa. So ito yung kanyang ito yung tanso to. Tanso yan, kaya lang naka-chrome siya. Ayan, ito. Tanso yan, pati ito. Mapapagkamalan nyo lang stainless. Pero medyo tama yung kapal kasi naka-thread. Ito pa po yung para doon sa mga baguhan natin na subscriber at saka follower. Ito nilagay niya, tornilyo to eh, para sa bat niya. Ito siya, yung barrel niya, maganda pa, 16mm yan. Yung barrel niya. 0.38 pa yung tank. Ito yung lumang. Kaya sabi ko sa inyo, subok na yung ganito kakigaan na bat. Ayan. Ito regulator niya, luma na rin. May hangin pa. Ilang pa to? Nasa 500 o 700 PSI pa. Yung laman niya. Matagal na to. So, i-advise ko dun sa may-ari nito. Palitan na namin yung regulator kasi tagal na to. Ito pa yung bakal natin na offset. Ayan. Kaya yung GoPro ang ginamit ko para maipakita kong maigi. Ayan. Ito pa po yung talagang matitibay na tingnan nyo naman. Kahit yung loob niyan, makikita nyo yung kalawang, bumubuko lang, hindi siya bumabawas doon sa bakal. Patibay po talaga. Ang problema lang natin dito, kung sa ngayon, hindi kaya ito ng machine natin. Mabilis masisira. Kasi pang lang talaga siya. Pwede siya sa bakal, yung maliliit lang na, halimbawa, yung gagawin mo na barrel extension, yun, pwede yun. Pero pag ganito, kagaya nito, pabilog pa. Kasi kailangan gawin niya para medyo mas gumaan. Ayan, tsaka matibay kasi bakal eh. Ayan, tingnan nyo. Yung may-ari nito, ang kinakalas lang niya, yung bat lang talaga. Tapos to nagka-problema daw dito, yung hinang. So, itatry ko tong pahinang doon sa nagagawa ng radiator. Doon ko ito papagawa sa kanya. Tapos, itong barrel niya is pure metal naman. Purong steel. Itong kanyang haba. Kung makikita nyo, mahaba na ngayon tank, pero haba pa rin nung parang mula nung ipagawa sa akin, ginagamit niya hanggang nito daw huli. Kaya nga sira na dito na natanggal tong naghiwalay ito. Ito kaya may problema raw dito. Ayusin na rin to. Tapos sa akin, mga o-ring daw. Kasi
Hindi pa naman sumisingaw, pero sa tagal na, kailangan nang i-maintain. Kasi nandito na rin lang sa akin, ano. So yan, hanggang ngayon, di pa na. Ito lang yung nasira, itong swing niya, ayan o, naputol, natanggal dyan sa hinang. Yun lang yung naging problema niya. Tsaka siguro, itong site niya, ito dito, yung rail, ito siguro, at saka ito, kasi bago na hinang nito, makaslap na. Siguro andito yun. Ewan ko anong ginagawa niya rito, paano niya, ayun, parang wala naman yung rail eh. Ewan ko paano yung ginagawa niya dito sa ano. So, tingnan nyo yung pagkakalapat dati. Hanggang ngayon hindi pa nagagalaw. So, ganun po katibay. Kaya ano ako nung una, kahit na ganun, na ako baguhan pa. Kahit pa paano, nakagawa ako ng mga matitibay na airgun. Napakadami po niyan. Itong ganito ko noon ay lumalampas pa ng 10 every week yung ginagawa kong ganito. At itong ano to, sa ibang shop ko, sa shop ko pinapagawa sa machine shop. Meron akong na machine shop. Sila yung gumagawa nito kasi malalaki yung machine nila. Ngayon na lang, puro nauso nga yung aluminum. Ina-anodize ko na lang para tumagal siya ng matagal kasi alam niyo naman yung aluminum kusa nagkukurod yan, tapos tinatalo siya ng yun nga, mabasa ng ulan, tapos sa alat, alam niyo naman yung aluminum ay talo yan sa alat. So ito, mapalit na yan, pati itong gauge, tapos yung o-ring nito bubuksan ko na rin para palitan. Tapos yan dito, yung o-ring dito sa puno kasi threaded yan, naihiwalay yung valve. Malaki yung kanyang plenum. Oh. Kaya tamang-tama lang doon sa haba ng barrel. Kayang-kaya niyang ilabas yung hangin na sasapat para doon sa haba ng barrel niya. Kasi kailangan po dito, ayan, since ito nga yung airgun, mapapakita ko sa inyong maigi. Kapag yung hangin dito sa plenum, yan yung plenum niya. Regulated naman siya, ito yung plenum niya mula rito. Hanggang dito, kasi may nakapasok pa dyan yung valve niya. So, ang kanyang plenum ganito. Laki, nasa 5 inches yung kanyang plenum. Nandito po yung valve niya, nandito yung valve niya. Once bumukas yun, aakyat yung hangin pa ganun. Patulak sa barrel. Papaganyan. Alam niyo yung paghaba ng barrel, kailangan sasapat yung hangin mo, maitutulak yung pellet. Mula rito sa puno, maitulak niya hanggang dito sa dulo na may malakas pa siyang pressure. So, kung yung hangin nalalabas dyan, kung maliit ang pleno mo, yung hangin nalalabas hanggang lampas kalahati lang, yung persado talagang malakas na pressure ng hangin, kulang na siya para doon sa dulo, nare-reduce yung power nun. Although, magiging maganda pa rin yung tama niya, pero mas maiksi yung matatravel ng pellet na hindi nagbabago yung kanyang hindi na siya straight pababa na yon pagdating doon sa certain let's say pleno mo is 2 inches lang or 3 inches. Kung hindi siya ganun ka-powerful, kung yung hanggang kalahati mo is powerful tapos humihina na pagdating doon sa dulo, so iba yung talagang diretso hanggang dulo, maitutulak niya. Kaya makikita nyo malaki ang usok na lumalabas doon sa dulo. So ibig sabihin nun, nakalabas siya hanggang dulo nang malakas pa yung tulak nung hangin dun sa kanya.
Kaya yun po, mas malayo. Itong mga ganito laki, kahaba ang barrel, depende sa scope, kaya nito yung 100 meters na abutin. Kasi ang haba ng barrel niya. Tapos hanggang dulo yan, tumutulak ng malakas yung hangin. Saka lang siya hihina pag sumabog na yung hangin doon sa dulo ng barrel, sa labas na. Doon na lang hihina yon pag pumuslit na. Dito naman, kung maiksi yung barrel mo, dito pa lang, hihinto na yung pagtulak niya kasi lumabas na sa barrel. Kaya ito, mas mahaba yung natatravel. Tapos kung maganda yung groove, tingnan natin yung groove niya. Medyo mababaw na yung groove, pero ang kinis. Ang kinis nung ano niya, nung loob. Napakakislap. Parang hindi ko lang maipakita sa inyo na parang salamin ang loob ng barrel. Kaya siguro, ito ay may-ari dito at pinapakondisyon niya pa. Kasi, palitan yung mga O-rings, yung para mawala. Kung meron man nagbabawas diyan ng hangin, may ayos na kaagad. Ngayon lang po ito pinadala sa akin. Pero sa itsura ng barrel, gamit na gamit siya. Kasi parang nga pong salamin. Ewan ko kung makikita nyo dito sa kung itatapat ko. Ayan, kung makikita nyo, depende na. Ayan. Ang kislap niya parang salamin. Kung sa sasakyan, napakagandang tumakbo niya kasi parang salamin na yung kanyang madulas na madulas ang makina. Kung sa sasakyan, kung sa mga liner yan, dulas na dulas yung piston niya. Walang chance na merong tumatangos doon sa ring. Talagang tatagal ang makina. Ngayon, ang natin dito is kagaya nito yung tangke. Yung ganitong tank, plus yung mga tank ngayon na parehas ng pagkagawa na nito yung magaan, tapos hindi masyadong makapal kaya sa magaan. Tapos siguro iba yung ginamit na materialis dito, maaaring T7, ganyan, para matibay siya. Kasi ang tagal na 3,000 pinapalagay kong hangin sa ganito Yun nung ako nga yung gumagamit ng ganitong tank, pinapaabot ko pa ng 3.2 hanggang 3.5 kapag idadayo ko. Kasi hindi ako nagdadala ng hand pump. Hindi ko rin naman kaya magbomba Kaya ngayon, ina-exercise ko na magbomba. So, ayan, parang, pasensya na, parang nagkukwento lang ako kasi naalala ko nga kung paano ako nagsimula. Sa ilang na sila nitong nakaraang, siguro ito nakaraang taon, parang lima yung dumating sa akin na pumunta sa akin na nagdala ng ganito, mga taga Laguna, meron taga Muntinlupa, na yun ay gawa ko pa nung una, bakal pa rin yung kanilang offset, ganito ang bakal pa rin. Ito po kasi yung mga gawa ko nung una, bakal yung offset na ginagamit, kaya hindi po masela niya kahit walang barrel band. Kahit walang barrel band, wala siya kagalaw-galaw. Tsaka isa pa, threaded, itinred po yan, kaya threaded yun. Kasi medyo makapal yung tube nito dahil naman to, parang sinaunang airgun pa. So dito sa kanyang output, parang pati ito nasira. Sumuko na yung gauge niya kasi dito may laman pa siya Kaya nga po matigas pa yung niya yung pin niya. So, ayan, kita-kita ulit tayo. So, susunod na video, asahan natin na, yan, yung mga, kasi tayo pro tayo doon sa mga CO2 na ginawang PCP. Kasi parang, okay din naman, lumalaban na, kaya lang hindi ganun ka-high-tech, hindi ganun kaganda. Pero same principle naman Ito lang lang, simple, kitang-kita mo kung paano siya mag-ooperate kasi simple lang. Ito yung plenum, aakyat dito sa
transfer port and then tutulak ng ano. Ganon din naman po yung principle ng mga bagong PCP ngayon eh. Kaya lang ang receiver hindi na tubo. Ang receiver buo na alloy. Yung iba stainless, yung mahusay gumawa yan, mga stainless kasi hindi natin kaya yan. Matigas masyado. Kailangan doon yung talaga mahuhusay na makina. So hanggang dito na lang po at ipapasok ko na ulit to dito kasi bukas ko pa ito i-check out. Kasi meron tayong invitation sa probinsya ngayong darating na Sabado at Linggo. Kaya wala tayo dito this weekend. So kita-kita po ulit tayo sa sunod at suportahan nyo po. Share nyo ang ating mga video para naman po dumami tayo katulad nung una na marami tayo tapos marami tayong basher. Biro lang po, ganun talaga. Siyempre pagka nag-uumpisa ka hindi ka pa mahusay, mababas ka lalo't may sinasabi ka na mas alam nila kaysa sa'yo, mababas ka talaga nun. Unawa naman po natin yon. Ang hindi lang natin dyan yung mga sobrang bastos na. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po ulit. Sana i-share nyo yung mga videos natin para makarating sa iba, makalayo-layo naman yung ating mga video para madagdagan pa tayo, sumaya yung grupo natin, dumami.